Ipinangako ang walang hanggang katalinuhan kapalit ng $20 kada buwan pero agad ding nabasag ang pangakong iyon. Dapat mura at walang limitasyon ang AI tulad ng kuryente pero ngayon binabawi na ito ng Silicon Valley. Sa iba't ibang modelo at plataforma, mas maigpit na ngayon ang limitasyon sa mga mensahe at lumiit ang access ng mga gumagamit para itong eat all you can na buffet pero sinabihan kang isang subo lang bawat ilang oras. Humuhupa na ang panahon ng walang hanggang AI dahil sa bagong laro sa malalaking tech na tinatawag na token maxing. Kung mas makapangyarihan ng AI, bakit nababawasan ang access? Sa loob ng ilang panahon, kahit sino na nagbabayad para sa ChatGPT Plus ay pwedeng gumamit ng pinakabagong reasoning model ng OpenAI, ang O1 Preview, at gamitin ito kahit kailan nila gusto. Noong Setyembre 2024, namtakda ng bagong limitasyon, 50 mensahe kada linggo. Para sa pinakamalaking nagbabayad, kakaunti lang ang totoong pag-uusap sa loob ng 7 araw. Kumpara sa dating henerasyon ng mga modelo, nabawasan ito ng halos 78%. Kapag naubos ang kwota, wala nang lalabas sa screen. May paraan para malampasan ito, pero may bayad. Noong Disyembre 2024, inilunsad ng OpenAI ang ChatGPT Pro na nagkakahalaga ng $200 kada buwan, 10 beses na mas mahal kaysa Plus. Kasama rito ang halos walang limitasyong paggamit ng modelo ngayon ay nililimitahan sa iba. Patuloy pa ring umiiral ang walang limitasyong katalinuhan. Lumipat lang ito sa likod ng mas mataas na bayad. Inilahad ng OpenAI ang hakbang na ito bilang isang paraan ng pag-aayos, isang paraan para mapanatili ang kalidad ng serbisyo. Pero para sa mga taong isinama na ito sa kanilang araw-araw na trabaho, pakiramdam nila ay biglang inalis sa kanila ang isang kasangkapan ng walang sapat na babala. Nandyan pa rin ang modelo, pero mas mahirap nang ma-access kaya nagtitipid na ang mga tao. Iniipon nila ang pinakamahihirap nilang tanong o gawain para sa quota reset. Pag naubos, titigil sila at maghihintay na lang. Ang mga kumpanyang ilang taon nang nagsasabing magiging mas mura at mas madaling makuha ang intelihensya, ay sila ring naglilimita ng access sa mismong bagay na ibinenta nila bilang kinabukasan. Hindi maikakaila ang agwat sa pagitan ng malalaking pangako at kung ano talaga ang ginagamit ng mga tao. Maliwanag ang dahilan. Hindi na kumikita ang pagpapatakbo ng mga modelong ito sa buong kapasidad tulad ng pinalawak ng industriya. Kaya ang malalaking kumpanya sa teknolohiya ay nakaisip ng perpektong paraan, ang token maxing. Ang token ay bahagi ng wika, isang salita o maliit na hakbang sa pag-iisip ng makina. Kapag hindi na mapatalino ang modelo sa lumang paraan, lalo mo lang itong pinapahirapan. Pinipipilit itong gumamit ng mas marami pang salita o token para sa iisang sagot. Imbis na agad sumagot, nauuna munang makipag-usap ang sistema sa sarili nito ng pribado at matagal. Maaring umabot ito ng 10,000 salita bago pa makarating sa iyong screen ang isang pangungusap. Imbes na sa gawa ng tao lang matuto, ang mga bagong modelo ay tinuturuan gamit ang maraming tekstong gawa ng mas lumang modelo. Ang buong layunin ay mapanatiling hindi pumapantay ang kurba sa pamamagitan ng paglalagay ng mas marami at mas maraming compute sa isang makina. Nakakabigla ang laki ng sukat nito. Ang Llama 3 ng Meta ay gumamit ng 15 trilyong token ng teksto, halos 7x mas marami kaysa sa dati nitong bersyon. Kung ilalagay mo ang katumbas niyan sa tao sa isang estante ng aklatan, aabot ito ng halos 1,800 milya ang haba. Ang token maxing ay dinadagdagan pa ang bilang na yan. Paulit-ulit binabalikan ng mga modelo ang lumang sagot kapag mahirap ang tanong. Mukhang maganda itong ideya. Mas maraming intelihensya ang napipiga mula sa parehong chips nang hindi kailangan ng bagong supercomputer. Habang mas matagal magsalita ang makina, mas nasusuri nito ang gawa at ideya at itinatapon kung di kailangan. Nabibili ang dagdag pag-iisip kada salita. Ang makikita mo lang ay isang sandaling paghinto at pagkatapos ay ang sagot. Ngunit hindi ito naging tagumpay na dapat ipagdiwang. Ipinanganak ito dahil sa takot, nasira ang isang bagay sa mundo ng AI at alam ng pinakamalapit kung ano yon. Sa loob ng 10 taon, naniwala ang industriya na kapag dinagdagan ng 10 beses ang lakas ng komputasyon, lalong magiging matalino ang modelo. Mas maraming compute, mas malaki ang kakayahan taon-taon, at dito isinugal ang buong mga modelo ng negosyo. Pero iba ang naging resulta. Sa loob ng iba't ibang laboratorio, pareho ang sinasabi ng datos. Ang 10 beses na pagtaas sa compute ay nagdudulot lang ng kaunting pag-unlad, mga 10 hanggang 15% lang, minsan mas mababa pa. Ang dating malaking pag-unlad sa katalinuhan ay kaunti na lang ngayon ayon sa karanasan ng OpenAI. Ang modelong inaasahan nilang susunod na malaking pag-unlad na may codename na Orion ay umabot agad sa antas ng dating pangunahing modelo matapos lang ang kaunting bahagi ng training nito. Pagkatapos noon, huminto na ito sa pag-usad. Ayon sa mga sumubok, mas kaunti ang naging pagbuti kaysa inaasahan. Nang sa wakas ay inilabas ito, hindi ito ang matagal nang ipinangakong GPT-5 kundi GPT-4 tuldok 5 lang, isang pagbaba ng pangalan na nagsasabi ng lahat. Hindi lahat ay sumang-ayon.
Nang kumalat ang balita ng pagbagal noong 2024 mariing, itinangi ito ni Sam Altman ng OpenAI. Wala raw hadlang. Ayon kay Gary Marcus, matagal nang halata ang mga limitasyon. Kahit ang Andreessen Horowitz na may bilyong pusta, inamin na hindi na naghahatid ng dati ring malalaking pagtalon sa katalinuhan sa dagdag na computing power. Para sa iba, pansamantalang hinto lang ito. Sa iba naman, katapusan ng isang panahon. Tuloy pa rin ang agos ng pera, pero iba na ang direksyon. Pareho pa rin ang mensahe sa publiko, malapit na ang pag-unlad. Sa pribado, parami ng parami ang dumarating sa isang konklusyon. Ang estratehiyang nagbigay daan sa isang dekada ng mga tagumpay ay nauubusan na ng puwang at ang susunod na mga pagbuti ay kailangang makuha pagkatapos ng pagsasanay. Ang mga unang pagtalon ay hindi madaling palampasin. Mas matalino ang bawat bagong modelo kaysa sa dati. Halata ito sa sinumang gumamit ng mga ito. Iba rin ang pakiramdam ng mga pinakabagong inilabas. Mas maganda o mas maayos at mas mapagkakatiwalaan, pero hindi ito yung uri ng pagtalon na nagbibigay katwiran sa bilyon-bilyong ginagastos. Ang pag-amin doon ay nangangahulugan ng pagkwestiyon sa pundasyon na kinatatayuan ng buong industriya. Kaya naman kumapit ang industriya sa nag-iisang bagay na tila gumagana pa rin, ang bigyan ng mas maraming token ang mga modelo. Noong mas maliit pa ang mga modelo at halos walang gastos ang pagsagot sa isang tanong, inilunsad ang ChatGPT sa halagang $20 kada buwan. Itinakda ito noong mas mura pa ang pagpapatakbo ng AI at makalipas ang ilang taon, pareho pa rin ang presyo. Malaki na ang pagbabago sa ekonomiya. May mga aktibong gumagamit na nagpapagastos sa OpenAI ng mahigit $120 kada buwan sa computing power. Pero 20 lang ang binabayaran nila para sa pribilehiyo. Lalo pang nilalayo ng bawat gumagamit ang agwat sa pagitan ng gastos ng serbisyo at ng sinisingil nito. Parang isang grocery store na tinatrato ng maayos ang isang tapat na customer at pagkatapos ay binibigyan pa sila ng $100 paglabas nila ng pinto. Hindi doon nagtatapos, naghahanap pa ito ng 1,000 customer na katulad nila. Habang dumarami ang nahuhumaling sa produkto, mas mabilis na uubos ang pera. Hindi ito simpleng problemang kusang maayos dahil nakaugat ito sa sistema. Sa tuwing humihinto ang modelo para mag-isip ng mas matagal, tumataas ang bayarin. Ang dating mabilis na sagot ay maaring maging isang mahabang chain of reasoning na nangyayari sa likod ng eksena bago pa makarating ang sagot sa user, na mabuti para sa katumpakan pero hindi maganda sa gastos. Ang pinakamahirap na mga tanong ang nangailangan ng pinakamaraming compute at yun mismo ang mga tanong na dinadala ng mga tao sa pinakamahusay na mga modelo para masolusyunan. Apektado nito ang buong industriya. Nabili na ang chips at naitayo na ang mga data center pero wala pa rin kitang magbibigay katwiran sa mga iyon. Noong 2024, itinuring ito ng venture firm na Sequoia na $600 bilyong na tanong ng AI. Ang agwat sa pagitan ng $10 bilyong na ibinubuhos sa AI hardware at ng parang maaari pang mabawi ng industriya. $100 bilyong ang kailangan ng mga data center kada taon para makabawi at kaunti lang ang natutustusan ng mga subscription. Hindi masusolusyonan ng dagdag na subscribers na nagbabayad ng $20 dahil bawat bagong malakas gumamit ay dagdag lang sa problema, kaya mahalaga ang limitasyon. Hindi pwedeng gamitin ng lahat ang pinakamakapangyarihang modelo buong araw dahil hindi ito sinusuportahan ng mga bilang. Kaya ang pinakamagagastos na gawain ay lalo pang inililipat sa mas mahal na mga tier at sa mga enterprise customer kung saan may saysay ang ekonomiya. Kayang itago ng mga kontrata ng korporasyon ang gastos ng pinakamataas na modelo sa oras na natitipid at mga empleyadong napapalitan nito. Hindi ito kaya ng isang subscriber na $20 lang ang binabayaran. Sa pananaw ng mga lab, hindi tunay na customer ang subscriber. Sila ang patunay ng bisa ng produkto at ang hype na nagdulot ng enterprise agreements. Isang sinadyang base na palugi, pinalaki sa antas na hindi pa nasusubukan ng industriya noon. Hindi lang pera ang issue. Ang mas malaking problema ay nagsisimula ng maubusan ang lahat ng AI lab ng mismong bagay na kailangan para makabuo ng susunod na henerasyon. Ano ang gagawin kapag di na epektibo ang pagpapalawak at malapit ng deadline? May limitasyon din ang pagsusulat. Mukhang kakaiba pero totoo. Kapag inalis ang spam at mababang kalidad na sulatin, bababa rin agad ang dami ng totoong kapaki-pakinabang na tekstong gawa ng tao online. Ayon sa Epoch AI, tinatansya ng mga mananaliksik na nasa 300 trilyong token ito. Sa pinakamabilis na training schedule, halos maubos na ang supply na yon pagsapit ng 2026 at karamihan ng pagtataya ay sa 2028. Paglipas ng ilang taon, mauubos ito, ngunit hindi pantay-pantay ang halaga ng bawat isa. Pinakamadandang material ang ginamit, maingat na inedit na libro, dekalidad na pamamahayag at peer-reviewed na pananaliksik. Marami rito ay ilang ulit na nakita sa training run. Natitira na lang ay mga webpage na paunti-unti na lang ang naidaragdag tuwing binabalikan. Hindi ito nasosolusyunan sa pag-scrape ng mas maraming pahina. Nauubos na ang mga tekstong gawa ng tao na nagdulot ng malalaking pag-unlad at hindi ito napapalitan agad.
Kaya ang industriya ay bumaling sa nag-iisang pinagmumulang tila walang hanggan, ang mga makina mismo. Kung maubusan ang mga salita ang tao, hayaan ang mga makina ang magsulat ng sarili nilang mga salita at ipakain yon sa susunod na modelo, isara ang siklo at hayaang turuan ng makina ang kapwa makina. Nasubukan na ito. Ang kasunod na nangyari ay tinawag na model collapse. Noong 2024 inilathala ng journal na Nature ang autopsy. Sanayin ang bagong henerasyon gamit ang karamihan sa tekstong gawa ng makina at nabubulok ito sa isang espesipikong paraan. Lumiliit ang saklaw ng sinasabi nito. Unti-unting nawawala ang pagkakakilanlan at personalidad ng totoong pagsusulat ng tao sa bawat bagong bersyon. Ang modelo ay nagiging patag at paulit-ulit na kopya ng sarili. Lalong lumalala ito. Pinakain ng Nature team ang isang modelo ng talata tungkol sa medieval na mga tore ng simbahan, sinanay ang susunod na bersyon gamit ang mga sagot at inulit ito ng paulit-ulit. Sa ikasiyam na henerasyon, nakalimutan na ng modelo ang tanong at napunta na sa usapan ng mga jackrabbits sa isang talatang nagsimula bilang tungkol sa arkitektura. Bawat henerasyong sinanay sa nauna ay lalo pang lumalayo sa tunay na anyo. At kahit damihan pa ang teksto ng makina, hindi napipigilan ang pagbagsak. Pinapapabilis nito ang sistema papunta sa hungkag na anino ng dati nitong alam. Kahit dagdagan ng sulat ng tao, hindi ito maliligtas. Ang bahaging gawa ng makina ay palihim naglalagay ng halos di mapansing pagkakamali. Sa huli, nagsisimula ng pagkatiwalaan ng modelo ang sarili nitong mga hula bilang katotohanan, paulit-ulit nitong pinaninindigan ang mga hindi nito alam, inuulit ang sarili nitong mga pagkakamali at nilalason ang balon na pinanggagalingan nito. Walang takas dito. Kung lalala ang sitwasyon dahil sa dami ng datos, ano mangyayari kung AI ay umabot sa pisikal na limitasyon ng mundo? Sa labas ng Loudoun County, Hilagang Virginia, napakahahabang hanay ng mga gusaling, walang bintana ang nangingibabaw sa tanawin. Mukhang karaniwan lang ang lugar, pero dito dumadaan ng 70% ng global internet traffic. Naghatid ang mga data center ng $8.75 milyong na buwis sa county noong 2024 sapat para pundohan ng mga paaralan at magpatayo ng mga kalsada. Ito ang pinakasiksik na konsentrasyon ng AI hardware sa mundo at ang dami ng kuryenteng pumapasok dito ay umabot na sa antas na mahirap mawari. Ilang taon na ang nakalipas, ang isang malaking data center ay maaaring humingi sa grid ng humigit kumulang 30 megawatts ng kuryente. Ngayon, isang campus lang ay kayang humingi ng daan-daang megawatts at ang pinakamalaki ay umaabot na sa gigawatts. Kayang kunin ng isang site ang output ng 2 nuclear power plant at naaprubahan na ang request ng kuryente. Ang kulang ay ang infrastruktura para mailipat ito. Ang Dominion Energy, ang utility na namamahala sa karamihan ng reyon, ay nagsabi ng publiko na hindi nila kayang maghatid ng bagong kapasidad sa inaasahang oras. Ang pagkonekta ng malaking site ay pwedeng abutin ng 4 hanggang 7 taon at mas matagal pa ang paghihintay sa pila para sa pagsusuri. Hindi na chips o modelo ang problema ngayon, kundi ang grid mismo. Pinalalala pa ito ng token maxing. Mas matagal ang bawat advanced query kaysa sa mga naunang simpleng chatbot. Ibig sabihin nito ay mas matagal na konsumo sa energy grid. Kaya kahit hindi maubos ang data at hindi lumuma ang mga modelo, ang kuryenteng kailangan para suportahan ng mga ito ay mananatiling nakatali sa mga permit at isang infrastrukturang wala pa sa realidad. May mahigpit na limitasyon kung ilang AI proyekto ang pwedeng magsimula ng sabay. Kung mabagal ang pagpapalawak ng sistema, paano pipiliin kung sino ang makakapasok? Ang pinakamarusay na AI ay hindi magiging murang serbisyo para sa lahat. Mapupunta ito sa kung sino ang may kakayahang bayaran ang totoong halaga ng pagpapatakbo nito. Mananatiling available ang mas simpleng modelo dahil abot kaya ito ng mga kumpanya. Pero ang mga sistemang mas matagal mag-isip at mas maraming compute ang ginagamit sa bawat sagot ay mapupunta sa mas mataas at mas mataas na antas na kalaan para sa mga customer na kayang bayaran ang mga gastos na kaakibat nito. Sa paglipas ng panahon, lalong lalayo ang dalawang mundo habang patuloy na tumataas ang presyo ng pinakaabanseng mga sistema. Ang mga pinakamataas na antas ay magkakaroon ng presyo na tumutugma sa aktual na gasto sa computing. Hindi ito magiging presyong madaling i-market. Patuloy na pipirma ang mga korporasyon ng mga kontratang palaki ng palaki dahil kaya nilang hatiin ang gastos. Dapat magtanong ang sinumang umaasa sa pinakamahusay na modelo para sa seryosong trabaho kung sulit ba talaga ang presyo. Ang simpleng pangako sa mundo, magiging mas mura ang AI taon-taon hanggang sa maging available sa lahat. Ang lumalabas ngayon ay iba, isang sistema kung saan sinasadya talagang limitahan ang pinakamahusay na mga modelo. Para sa mga kumpanya, ito ay usaping pang-ekonomiya. Para sa mga gumagamit na bigla na lang nililimitahan, parang isang uri ito ng pagtataboy. Wala ng AI na para sa lahat, nahahati na ito sa mga tier. Hindi lang nagbabago ang AI models ng subscriptions, binabago rin nila ang mga karera. Habang lumalago ang machine learning, unang naapektuhan ang bagong henerasyon ng manggagawa. Panurin kung paano nadudulot ng white collar purge ang AI o panurin ang video na ito.